Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is March 19, 2024. So, ngayon is dadako lang tayo or ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series na natatalakay natin para sa isang linggo. So, ngayon gusto ko na unang pasalamat sa ating Panginoon dahil sa sunod-sunod na natatanggap kong blessing na mula sa Kanya. Simula nung nakapasok ako dun sa ushering at ngayon is nakapasok ako sa ministry. So, sunod-sunod yung mga blessing na pinagkakaloob sa akin dahil sa mga effort na binibigay ko. Hindi sa pagmamalaki, kailangan talaga is marunong mo tayo maglingkod sa Panginoon at ginagawa mo yung mga gusto niya. At yun, bibigyan ka niya ng sari-saring madaming biyaya. So, ayun, March 19, 2024 ngayon at ang series na tatalakay natin is yung pagpapatuloy na simulan natin itong nagdaang araw na growing in grace. Nag-grow tayo sa biyaya ng Panginoon. Ayun nga, di ba? Gagawin ng pag-augnay ng aking senior na pagpapasalamat is nag-grow ako. Nagpita ng paging usher ngayon sa ministry, bibigod sa Panginoon is binibigyan ako ng ating Panginoon ng biyaya. Kaya nga, growing in grace. Lumalago ako bilang isang Kristiyano dahil doon sa napagkaloob sa aking biyaya ng ating Panginoon. So sa Bible verse na tatalakayin natin, ito ang Romans chapter 5 verse 7 to 8. Ang sabi dito, where will anyone die for a righteous person, true for God person, someone right, possibly there to die. But God demonstrates His own love for us in this ways. While we were still sinners, Christ died for us. Sa Tagalog, mahirap mangyaring ialalay naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may ang ahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatuloyan ng Diyos na kanyang pag-ibig sa atin ng Diyos ay namamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. So yun, di ba napakabuti ng Panginoon sa atin na binigay niya yung nag-iisa ng anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pinakakusi sa krus ng pagtubos ating mga kasalanan. Hindi niya naman kasalanan. So para lumawak yung ating Bible verse, tumako tayo ngayon sa unang nating teaching. Una sa ating teaching, love is not love without sacrifice. So yung pagmamahal daw, yung love is hindi matatawag na love is pag wala pong sacrifice or sinasakripisyo ng isang bagay para mapatunayan mo sa kanya yung pagmamahal niya. Wala ni God, sinakripisyo niya yung buhay niya sa Panginoon sa Kristo. Kaya tayo kamahal ng Panginoon, natutubusin tayo sa ating mga kasalanan. So pangalawa, the climax of God grace is the cross. So yung climax ng pagmamahal sa atin ng biyaya ng Panginoon is yung pinako, yung kanyang si Panginoon sa Kristo na may isa niyang anak para tubusin tayo dun sa mga kasalanan na ginawa natin. Ganun yung climax. So sa last, God has already proven His love. Yung God is napatunayan na already. Napatunayan niya na ngayon kung gaano tayo niya kamahal. Ano yung pagmamahal na meron siya na binigay niya sa atin. So ayun, kailangan din natin i-prove yung pagmamahal na binibigay natin o yung binibigay natin suli sa pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa una sa ating application, love God sacrificially. Yun, mahalin natin yung Panginoon ng sacrificially, na isakripisyo natin yung mga makabuntong gawain. Sa mga oras natin, bibigay tayo ng mga time. For example, siguro ako, minsan na lang akong laro or basketball dahil or umuwi sa probinsya na kahit gusto ko pero hindi ako umuwi dahil may church ako, pinipili ko yun. Sa pangalawa, find security in love, God, grace display on the cross. Kaya may tayong seguridad sa mga pagbiyaya na pinagkakaloob na pinapakita sa atin ng Panginoon mula ng pinakusa sa krus. And sa last, prove our love for the God through obedience. Yun, patunayan natin yung pagmamahal ng Panginoon gamit yung pagsunod tayo unconditionally sa mga utos niya.
So, sa discussion, how we can be practical love God sacrificially. So, sa ating kasagutan tayo, mag-comment sa comment section para mapashare tayo ng kasagutan. And ayun lang po, maraming salamat sa panonood. Naway may natutunan tayo. And God bless.